guys! So, nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Kit Trolye. And today is February 17. Wala lang, naisipan ko na naman mag-vlog kasi nga tomorrow duty me. So, yun. And parang ang tagal ko na naman hindi nag-upload. So, ayun. Ngayon, ang current na visa bulletin is September 8, 2022. At ayun nga, hindi pa rin pasok yung priority date ko. But, ayun, konti na lang, more or less 2 weeks na lang, mag-October na. I mean, 2 weeks na lang. Basta, ganun. Ano ba? Basta, October kasi yung priority date ko, diba? So, sana mag-move forward pa talaga yung visa bulletin this coming month. So, ayun, abang-abang na naman tayo ng visa bulletin. So, sino ba dyan yung mga nag-aabang tulad ko? Alam mo yun, di ba? Parang 2 months na puro 1 month yung movement simula nung January. Tapos biglang naging 1 week lang yung movement. Nakakainis. Pero yun talaga, at kesa naman magstay or mag-retro, okay na rin yung paunti-unti. Unahin na nila yung mga naunang nag-apply or mga naunang priority date. So, kamusta naman? Wala naman kasi ako masyadong ma-update ngayon kasi nga hindi pa rin current yung priority date ko. Nakakatuwa lang kasi mostly na mga kakilala ko na mga nauna, yung priority date is, ayun, nakapagpa-medical na sila. Then tapos na rin, yung isa kong friend, tapos na rin siya tapos na rin siya ma-interview. So, visa issued na rin siya. Ay, saya-saya. Congratulations. Ayan guys, medyo napakulay tayo ng hair ngayon kasi feeling ko nga malapit na ang ating medical. So, sana meron ng mag-forward na talaga para hindi naman sayang pagpapakulay ko ng buhok. Charot. Kasi nga sa line of work namin, bawal magpakulay. Kaya ganyan muna. Ganyan. Slight lang para ma-feel natin yung mga pakulay effect, ganyan. So, ano ba? Wala naman ako masyadong makwento ngayon. Hindi na ako nakapag-grocery vlog kasi nung nakaraan, tinatamad ako lobat kasi ako, kaya hindi ko na video yung pag-grocery namin. Ayoko naman mag-vlog ng walang video yung pag-grocery. So, wala. Chika-chika lang tayo ngayon. So, wala lang, gusto ko lang ikwento yung ano ko. Yung dun sa part-time ko before, last year, nag-part-time kasi ako. So, I was working, diba? I am working 8 to 5 ngayon. Office hours. So, during weekends, nung last year, November, tama ba? November, October, parang ganyan. Nag-start ako mag-volunteer. Diba, may video ako dun na parang yun yung best time. Ngayon yung best time na mag-apply. Which is tama naman. Kasi, ayun nga, guys, nag-ano lang ako. Kasi talagang one day lang yun. One day pricing lang yun. Nagpunta lang ako ng HR. Nagpasa lang ako ng resume ko. Then yung TOR yata yun. Then, ayun, nag-exam lang ako ng neuro. And then, about nursing, ganyan. As in, one day lang talaga. Kasi, parang outgoing rin yata ako noon. Kakatapos ko lang mag-duty. So, pagka-uwi ko, diretso ako doon sa hospital. And luckily naman, ayun, pinayagan nila ako mag-part-time. So, yung work ko noon is 2 days, during weekends lang. Kasi nga, diba, aware sila na may work ako. So, working ako ng weekdays, ganyan. Then, yun nga, ang maganda pa doon sa part-time ko na yun, kapag, di ba, weekends lang, so kinausap ko sila, parang hindi ko kakayanin, at hindi ko naman talaga kaya na every weekends, duty na nga ako ng Monday to Friday. I mean, may pasok na nga ako ng Monday to Friday, then magpa-part-time pa ako ng weekends. So, kinausap ko sila kung pwedeng this week, 2 days ako, then the other week, it's either Saturday o Sunday lang ako. And, ayun, pumayag naman sila. Kaya lang, ayun, as time goes by, medyo, syempre, nakakapagod din yun. Kasi, although, medyo chill-chill lang tayo sa work ng Monday to Friday ko, hindi siya
iba pa rin eh. Syempre, pagod ka na sa duty, then gumagana pa yung utak mo. I mean, 'di ba? Yun nga sa sa work ko ng weekdays, tapos mag-duty pa ako ng weekends. Then yung duty ko noon, yung part-time ko na yon, 12 hours siya. 6 AM to 6 PM. So ayun, first time ko mag part-time or first time ko mag-work sa private. Kasi more on yung hospital experience ko talaga is government lang simula dati. Nag-ano ako, kasi ang ko noon, ang experience ko talaga sa nursing is after graduation, nag-volunteer ako. So nag-volunteer ako noon ng 2 to 4 months ba yun? Hindi ko na maalala. Parang 4 months yata yun. Nag-volunteer ako sa ospital ng Tondo. Year 2000. Kaya ako graduate? Graduate ako ng nursing 2009. 2009? Mga 2010 siguro yun. Hindi ko lang alam. 2009, 2010. Hindi ko na maalala. Basta yun, nag-volunteer ako doon. Then, after nun, ayun nga, pumasok na ako sa work ko ngayon. Tapos, ayun, yun na yung parang pinaka nursing experience ko. And, since, diba, nalipat ako, basta, wala na ako sa OR ngayon, guys. So, since ayoko maputol yung hospital experience ko, that's why I decided na mag-part-time nung last year. So, ayun, nag-part-time ako, ganyan. Though, hindi ako nalagay sa tawag doon? Hindi ako nalagay sa OR kung saan ako i-assign ng agency. Kasi, during interview, doon kasi yung ko noon, doon ako nag-work sa OR. Eh, ayun nga, wala na ako sa OR ngayon, ganyan. So, naghanap ako ng hospital. At yung napasukan ko namang part-time ko, hindi naman sila naglalagay ng part-time sa OR kasi nga, weekends, diba, usually ang OR kasi talaga, especially sa mga private, is weekdays, ganyan. Meron weekends, pero bihira, ganyan. So, wala rin ako magpunan ulit. I mean, hindi rin ma-refresh yung pinag-aralan ko kapag sa OR ako ilalagay. So, ayun, nilagay ako sa parang general ward siya. So, nag-cater ako ng pedya, ng medical surgical, ganyan. As in, lahat na ng kaso nandun. So, ayun, nakakatuwa naman at na refresh naman ako kasi medyo matagal na rin ako wala sa nag-med surg din pala ako, pero alam mo yun, parang months lang din yata ako sa med surg. So, ayun, medyo na-refresh naman ako sa pinagagawa ko nung last year. Then, here comes January. So, may movement na, diba? So, parang naisip ko, baka malapit na kami magpa-medical. So, ako, tawag dun, nagsabi ako na hindi ko na nga mapapasukan yung weekends ko kasi nakakapagod siya kahit minsan sila na lang yung nag-a-adjust kasi parang minsan kasi may duty rin ako ng weekends talaga, so hindi ko na napapasukan minsan yung duty ko. Pero okay lang naman parang okay lang siguro sa kanila. Hindi na kasi nag-reply yung tinext ko. Pero, ayun nga, parang supervisor siya or hindi siya chief nurse parang assistant chief nurse yung ka-chat ko talaga. Yung ko talaga, kakausap ko dun. So, ayun, okay naman sa kanya na umalis na muna ako, ganyan. Kasi nga, kailangan ko rin maghandaan yung medical, ganyan. Kasi nga, diba, parang nung December, sobrang ganun yung schedule ko. Weekdays, pumapasok ako. Then, kapag weekends, may pasok pa ako ng 12 hours. So, medyo nagkasakit ako. Siguro bumaba yung resistensya ko. Kaya, ayun, medyo natakot na ako na baka mag-current kami bigla. Mag-current yung priority date ko, may sakit-sakit ako. So, ayun. So, ayun lang yung mga kaganapan ko ngayon mga panahon to. So, sana sa mga nag-aantay rin na mag-current ang priority date, ayun, antay-antay lang, update natin yung ating mga bedside experience, ganyan.
Though ako, hindi pa naman nagwa 1 year yung bedside gap experience na gap ko. Pero, yun nga, kung meron tayong choice or meron namang chance na makapag-volunteer, mag-part-time, ganyan. Hindi na pala uso ang volunteer ngayon kasi dati nung time ko, nung 2010, 2009, ganyan. As in talagang tawag doon, ikaw pa magbabayad para lang makapag-volunteer ka, ganyan. So, ngayon, kung meron namang chance or choice, meron namang chance na makapag-part-time muna, makapaghanap ng hospital na tatanggap ng kahit 2 days lang, ganyan. Why not, diba? At least natin yung mga, mga experience natin. Ma-update man lang yung nursing, tawag dun. Ma-update man lang yung mga nursing knowledge natin. So, yun lang guys. Update tayo kapag lumabas na ulit yung visa bulletin. Sana mag-move forward pa siya. Kahit sabihin natin na every week lang yung movement. At least may movement. Wag lang sana mag-retro ulit. Like last year na talagang years, diba? So, ayun lang. Thank you for watching this video. At sa lahat ng mga nagko-comment, nag-like, at sa mga bagong subscriber, hello po. Thank you for watching. And, ayun. Kita-kits ulit tayo. Bye!